Hello hearts, welcome back again to my YouTube channel. It's me, Isa. So, how are you today guys? How are you today hearts? Are you pressured sa lahat ng bagay? Pressured ka ba kasi hindi ka pa nagkakaroon ng work? Pressured ka ba kasi hindi ka pa nagkakaroon ng anak? Pressured ka ba kasi hindi ka pa nagkakaroon ng asawa kasi matanda ka na? Or pressured ka ba kasi dahil sa maraming bagay. Nape-pressure ka dahil sa paligid mo, kung ano yung mga sinasabi ng nasa paligid mo na dapat na gawin mo, dapat ganito na yung narating mo sa ganitong edad, or kung sa ano-ano pang bagay. 'Di ba? So, gusto kong malaman mo na chill ka lang, relax ka lang, at huwag kang magpapaapekto sa mga sinasabi ng iba, sa sinasabi ng nasa paligid mo, kung ano yung sa tingin mong nasa tama at sa tingin mo na proseso na ginagawa mo ay tama at nasa panahon. Why not, 'di ba? Huwag mo iisipin yung iba dahil lang sa pressure ka na kasi yung mga kaklase mo is ganito na yung narating, ikaw nandito pa din, 'di ba? So, sige, mag-start tayo um, sa work. Kung ikaw is, kunyari is license ka na, meron ka ng lisensya kung ano pa mang ahensya yung meron ka. And then, hindi ka pa rin nakakapag-work kasi may kailangang asikasuhin na papeles, ganun, or maraming asikasuhin na papers, maraming requirements, and hindi pa naka-open yung mga paperworks or system na kailangan mo para makapag-proceed doon sa next stage na gagawin mo. And pinipressure ka ng paligid mo dahil bakit hanggang ngayon is wala pa rin kasi nga hindi nila naiintindihan kung ano yung proseso. But ginagawa mo siya at hinahanapan mo siya ng paraan kung paano mo siya makuha. So, kung sa tingin mo is tama at talagang yung system lang talaga yung nagpapahirap or yung nagpapatagal, so hindi mo na kasalanan yun kasi ginawa mo na yung best mo. And minsan nga nang dahil sa system is napapaisip tayo na paano pala kung hindi ko makuha yung papers na yun or yung requirements na yun, or yung paano kung hindi ko pagdaanan yung system na yun para ma-reach ko yung pangarap ko na yun, eh di walang mangyayari sa akin, di ba? So, parang yung life natin is nakadepend lang doon sa system. Because of the system. Parang napapaisip na lang tayo na, ito ba talaga yung pangarap ko? O ginagawa ko lang ito kasi ito yung sinasabi ng paligid ko na tama. Ito yung sinasabi ng system or ito yung sinasabi ng environment, ng society na tamang gawin. Pero hindi naman pala talaga ito yung para sa akin at hindi naman pala talaga ito yung gusto kong gawin hanggang pagtanda ko, habang buhay ako. Habang buhay ako, 'di ba? So, minsan nakakalungkot na rin at napapaisip talaga tayo kung tama ba yung ginagawa natin. So, minsan kaya rin tayo napapressure kasi tinatanong natin yung sarili natin kung worth it pa ba yung ginagawa natin, tama ba yung ginagawa natin, at samahan pa ng mga nagsasabi sa paligid natin, or bakit ganito, dapat ganitong edad meron ka na, dapat si ganito ganyan, ganito na yung posisyon, di ba? So, kaya tayo napapressure. Kaya, huwag talaga tayo magpa-apekto sa kanila kasi kung alam naman natin tama ginagawa natin, talagang hindi pa open yung system for us sa ginagawa natin, hindi na ikaw yung may problem doon, sila na yung may problem. At kung dumating man yung point na yon for you, maybe sinasabi ng nasa taas na baka hindi to for you, baka there's
a way or meron pang ibang tawag nitong opportunity na para sa'yo na kailangan mo lang hanapin at yun yung para sa'yo. Siguro kino-close nga yung bagay na gusto mong maabot kasi hindi yun yung para sa'yo. Hindi mo lang nga maintindihan or hindi lang nga maintindihan ng sa paligid natin kung ano yun kasi nga kinakausap ka ni Lord through the situation, through the opportunity na naka-close na pilit mong binubuksan kasi hindi naman talaga para sa'yo, 'di ba? So, hanapin mo yun kung ano yung purpose mo. Hanapin mo kung ano yung sinasabi sa'yo na para sa'yo. And also, um, maliban sa work, kunyari is hindi ka pa nagkaka-boyfriend and then may edad ka na or hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Sa lalaki kasi talaga yung gumagawa ng way, 'di ba? Para magkaroon ka ng girlfriend. Kasi kapag may nagustuhan ka, ikaw yung manliligaw sa kanya, 'di ba? Unlike sa mga babae. But nowadays kasi hindi na siya gano'n ka masyadong issue na babae or lalaki yung manliligaw. Pero sa lalaki kasi you have power talaga. Until now, you have power na ikaw talaga dapat yung gumawa ng paraan para magkaroon ka, 'di ba? So hindi siya issue masyado. Unlike sa mga babae talaga na kasi marami pa rin naman talagang sensitive until now na mga kababaihan na hindi talaga gumagawa ng move para magkaroon sila ng partner or girlfriend or boyfriend pala, boyfriend para makasama nila someday, 'di ba? So, ito talaga siguro yung masasabi nating faith kung talagang makakapag-asawa ka or hindi. Kasi kung meron naman talagang boy na lalapit sa'yo at humingi ka kay Lord, is ibibigay naman niya yan sa'yo. But siguro kung wala talaga, it means na maybe sinasabi ni Lord na hindi ka para dito, siguro there's a purpose or there's a reason for you na kailangan mong hanapin na hindi kailangan ng lalaki sa buhay mo para mabuhay ka. Siguro maybe tinatawag ka niyang mag-serve or maybe tinatawag ka niya for other reason or other purposes. Hindi ko man alam kung ano yon but siguro it depends na rin sa situation na meron ka ngayon. 'Di ba? And also sa pagkakaroon ng baby, 'di ba? Maraming tao na gustong magkaroon ng baby but hindi binibigay sa kanila. Siguro for yun din, may purpose din kung bakit. Maybe hindi ka pa handa or marami ka pang pwedeng gawin na hindi mo pa nagagawa before niya ibigay yun. Yun, mga ganong purpose. Kasi minsan nape-pressure lang tayo kasi sinasabi ng paligid natin na, uy, bakit ang tagal-tagal niyo nagsasama, matagal na kayo mag-asawa, pero bakit wala pa rin kayong anak, di ba ganon? Kasi hindi talaga natin hawak yung isip ni Lord kung ano yung binigay niya sa atin. Or kahit mag-pray tayo, hindi niya binibigay sa atin kasi maybe hindi pa right time or maybe may purpose pa kung bakit hindi niya binibigay. So, kailangan lang natin talagang maghintay at isipin, alamin kung ano yung purpose na gusto niyang iparating sa atin or gusto niyang ipagawa sa atin. And ano pa ba? Basta sa lahat ng bagay, 'di ba? Meron talagang purpose kung bakit nangyayari or sa atin yung mga bagay. It depends na rin sa kung sino tayo at kung ano yung situation na meron tayo. At pinipilit lang nating kunin yung mga bagay na hindi pa talaga
time or hindi pa-align sa situation natin dahil na rin siguro kasi yun yung sinasabi ng society, ng community, ng environment, ng mundo na dapat yun yung meron ka sa panahon ngayon or sa edad mo ngayon or sa situation mo ngayon. But in reality talaga, pagdating kay Lord, hindi pa talaga yun. Kaya lang tayo nai-stress, kaya lang tayo nape-pressure kasi pilit nating inaabot yung mga bagay na hindi pa talaga. So, kung nasaan ka man ngayon, gusto kong i-comfort ka and ipag-pray na nasa maayos kang kalagayan, yung mental health mo is okay at huwag mong iisipin na masyado kang failure sa buhay kasi hindi ka nag-iisa at maybe walang nakakaintindi sa'yo. Baka iniisip mo ngayon is nag-iisa ka lang sa kung ano yung kalagayan mo ngayon. Gusto kong sabihin sa'yo na iintindihan kita and I am here na ginagawa ko yung mga video na ganito kasi alam kong mahirap siyang i-open up kasi yun talaga in reality. Ginawa ko siya before kasi is naghahanap din ako ng comfort dito sa YouTube. And ayun, naisipan ko talaga siyang gawin kasi para rin sa mga tao na resonated doon dito sa mga video na ginagawa ko. At alam kong kahit kukunti lang ang views ngayon kasi kahit iisa lang, dalawa yung makakapanood nito as long as totoo ka at para sa'yo talaga tong video na to. Thank you at nahanap mo to at masaya ako na nahanap mo to at na-comfort ka ng video na to. And ayun, siguro yun din yung purpose ko na gusto kong gumawa ng video para sa mga taong nawawala ng pag-asa at sa tingin nila is walang nakakaintindi sa kanila. So, I think that's all for today's video. Thank you for watching and please like and subscribe. Bye-bye!